Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa kanyang pagbibigay sa atin ng buhay at araw na ito. No? Hindi dahil po sa biyaya ng Panginoon ay wala tayong buhay, wala tayong kalakasan. No? At siya rin ang tumutugon ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa pangangailangan natin ng mga anak ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon sa araw na ito, sa gabi nito. Welcome po sa inyong lahat, no, sa gawain ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Today is Thursday po. Ngayon po ay Huwebes. At tayo po ay sama-samang mananalangin sa gabing ito. This will be a prayer gathering, no? Pagtitipon at pananalangin natin sa Panginoon, no? At gusto ko pong bago magpatuloy I just want to honor ng isa pong man of God, isa pong lingkod ng Panginoon. Bago po ako mag-proceed sa ating gawain ngayong gabi, ay gusto ko pong i-honor sa gawain ito ang isang lingkod ng Panginoon, isang manggagawa ng Panginoon na may malaking contribution din sa akin sa bilang isang lingkod ng Panginoon. At siya po ay tinawag na ng Diyos. Nauna na po siya sa atin. At I just want to honor Pastor Chito Velasco. Siya po ay tinawag na ng ating Panginoon. But siyempre tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa kalungkutan man. At I pray na ang buong family po ay magpatuloy na maging matatag sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So welcome po sa gabing ito sa inyong lahat. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Welcome po sa pananalangin. Indeed, God is good. God is great. God is so faithful. Tapat po ang Diyos sa atin. Alam po ninyo, ang Panginoon ay hindi naghahanap ng awa natin. Hindi po niya kailangan na maawa tayo sa Panginoon. Maawa tayo sa kanyang gawain. No, ang nais ng Diyos ay commitment. Ang nais ng Panginoon ay pagmamahal natin sa Kanya. Kung mahal natin ang Panginoon, gagawin natin ang kalooban niya. Gagawin natin yung the best para sa Kanya. Kung mahal natin ang Panginoon, uunahin natin siya rather than other things, no, of this world. No, maraming bagay na nakakaagaw ng ating atensyon sa buhay na ito, ngunit nais ang Panginoon, kung mahal natin siya, ay uunahin natin siya sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot isipin, maraming tao po ay nabuboard na makinig ng salita ng Diyos. Nabuboard na magbasa ng salita ng Panginoon, nabuboard na manalangin. No? Pero ito ang sekreto ng katagumpayan ng ating buhay. If we will seek first the kingdom of God, pag inuna natin ang kalooban ng Panginoon, pag inuna natin ang kanyang mga salita sa buhay po natin mga kapatid, ay tayo ay kanyang pagpapalain. So, muli, welcome po sa gawain ng ating Panginoon at inuulit ko po, ang ating Panginoon hindi po naghahanap ng awa natin. Hindi po, ayaw po niyang kahabagan natin ng Diyos. Maawa tayo sa Kanya. Yung pag-atin natin dahil nahiya lang tayo, naawa lang tayo, no? Ang pagdalo natin dahil mahal natin ang Panginoon. Ang pagpapagamit natin dahil mahal natin ang ating Panginoon. We will sacrifice, no? We will give our life, we will give our strength and our mind to serve the Lord, no, sa buhay na ito mga kapatid. So welcome po, no, sa inyong lahat. Welcome po sa mga kapatid, no, na kasama ko ngayong gabi sa pananalangin. I declare that the Lord will continue to bless you, your family, no, at anong mga pangangailangan natin mga kapatid ay ang Diyos. Basta inuna natin ng Panginoon ang Diyos ang siyang God will take charge of everything we need, no, sa buhay po natin. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, ay nais kong simulan ang ating gawain sa pamagitan ng panalangin, no? Ay manalangin. Dakilan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang dakilang pangalan mo. Purihin po ang kalwalhatian na natanggap mo na matagal ng panahon, Panginoon, after you have risen from the dead, Lord.
Jesus Christ ay binigay sa iyo ng Ama ang pinakamalaking glory, no, the greatest glory, no, na hindi pa natanggap ng sino man kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Kaya Lord, ang kalwalhatian ito ay gusto po naming lalo pang maranasan din. Gusto naming ito ay makita sa aming buhay. Gusto namin, Panginoon, ang glory ito na yung tinanggap, Lord, ay kagaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, ay ibinabahaga mo ito sa amin. Ay ito rin ay aming makamit, ito ay mapa sa aming buhay, at patuloy na lalong tumingkad, lalong ang kalwalhatian ay bumalik sa iyo, Panginoon. Because the more that your people are using their lives, Lord, they are giving their life to you. Binibigay nila kanilang buhay sa iyo, Panginoon, ay lalo din na ang kalwalhatian ay napupunta sa iyong dakilang pangalan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, samahan niyo po kami, and we pray and we ask the Holy Spirit, Lord, isang patuloy na kumilos, manguna sa amin, gabayan mo po kami, Panginoon, at ang biyaya mo, ang pagpapala mo ay maranasan namin sa aming patuloy na paglilingkod, pakikinig, pagsisiyasat ng iyong mga salita, pag-meditate ng iyong mga salita, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, at pakikipag-usap sa iyo, Lord, sa aming mga pananalangin, ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Lord, we thank you, Jesus, and we give you glory tonight, and we honor you. In Jesus' mighty name, Lord, we pray and we declare. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa bawat isa sa atin. At bago po tayo darako sa ating pananalangin, ay nais ko pong magbasa ng mga ilang talata na manggagaling po sa salita ng ating Panginoon. At ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa ano ang itinanim mo, yun ang babalik sa iyo. No? Kung ang itinanim mo ay galit, ang itinanim mo ay inis, yun din ang babalik sa iyo, no? Kung ang itinanim mo ay magiging madamot, so yun din ang babalik sa iyo. So kung ano ang tinanim natin, yun din ang anihin natin. And the same principle with the farmer, no? Diba? Sinabi ng ating Panginoon palagi na ang mga ginagamit niyang halimbawa, ang mga magsasaka na kung ano ang kanilang itinanim, yun din ang aanihin. Imposibleng magtanim ka ng palay, aani ka ng mais. O magtanim ka ng mais, aani ka ng mangga. Hindi po ganon, no? Kung itinanim mo ay palay, palay din ang aanihin mo. Kung mangga, mangga din ang aanihin mo. So, kung ano ang itinanim, ay yun talaga ang babalik sa atin. Yun ang aanihin natin, no? So, yung mga problema, halimbawa sa gobyerno natin, problema sa community, no, ay ito po ay matagal ng dahilan, no, na nagtatanim ang mga politiko, nagtatanim tayong mga Pilipino na ngayon ay inaani natin ang mga problema sa ating bansa because of the past, no, dahil sa mga nakaraan. Kaya nga ngayon, tinutulungan natin, no, pinagpipray natin, gumagawa tayo ng mga kontribusyon para mabago yung darating na generation, na yung darating sa kanila, yung aanihin nila ay maganda kasi nagtanim tayo ng maganda ngayong panahon ito. So ganoon din sa ating mga anak. No, pag nagtanim tayo ng mabuti sa ating mga anak, tinanim natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak, darating ang araw, babalik din sa kanila yon. Diba? Sabi rin ng Proverbs, ng Kawikaan, no, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. No? So kung tinitrain natin, tinuturuan natin ang salita ng Diyos ang ating mga anak, no, maaring may mga pagkakataon for the meantime, lumalayo sila, but later on, babalik din yan at marirealize ng ating mga anak, marirealize ng mga kabataan natin kung anong mabuti at kalooban ng ating Panginoon. No? So, mga kapatid, gusto ko pong papurihan ng Diyos. No? I am now using my laptop, no, sa ating pagla-live, no. Ginagamit ko na po ang laptop natin for the first time sa ating live sa FB natin para gusto ko pong makita, marinig, no, kung clear ba ako sa inyo, maganda ba ang reception ng internet, maganda ba ang sound, no. Mag-comment po kayo kung meron kayong nakikitang problema. Guwapo ba ako diyan o napurihin ng Panginoon, no. So dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. And tonight, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Proverbs chapter 4 verse 9 and 10. No, dalawang talata po. And then pupunta tayo sa
book of Matthew, chapter 6, no, verses 19, no? Pero unahin natin ang Proverbs, Kawikaan, no? If you have your Bible with you, no, welcome po muli sa mga kapapasok-pasok lang na nag-connect, no? So, if you have your Bible with you, please open with me in the book of Proverbs, Kawikaan, chapter 4, verses I mean, Proverbs chapter 3 po pala, no? Kawikaan 3, no? Verses 9 and 10, no? Napakaganda nitong verse na ito, no? Sabi dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan, no? Sa Matthew chapter 6, verses 19, sabi niya, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. No, dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. No, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Napakaliwanag po ng mensahe ng ating Panginoon, ng salita ng ating Panginoon, no? Very nice daw, Pastor, no? Salamat sa nag-comment na yan, no? Praise God, purihin po ang Diyos, no? So, sa Proverbs po, makita po natin, chapter 3, verse 9 and 10, no? In order for us to be blessed by the Lord, paano tayo pagpalain ng Diyos, ay nais niya na unahin natin ang Panginoon. We have to bring the best portion of what we have in our life, no, to offer it to the Lord. No? Kung ano yung the best na portion ay dalhin natin sa Panginoon, ibigay natin as part ng ating paglilingkod sa Kanya, as part ng ating pagsamba sa Panginoon. You know, offering, paghahandog, no, sa Tagalog, paghahandog, sa English, offering, ay bahagi ito ng napakahalagang pagsamba sa kasaysayan po ng Israel. No? Sa kanila po, talagang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pananambahan ay ang paghahandog. Kaya nga po sa Israel, bawal po sa kanila maghandog ng mga tupa na may napilay, tupa na hindi purong puti, no, may batik. Hindi pwede yung mayroong ibang kulay. Kailangan purong puti lang, no? At sa Israel, bawal yung pilay na tupa iahandog mo sa Panginoon. Talagang yun ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang pamantayan ng pagsamba, that is also instructed by the Lord. Yun po ay utos ng Diyos na huwag kayong maghahandog ng pilay, ng lumpo, ng may kapansanan, no? O may sugat, o may sakit. Hindi pwede. Dapat talagang 1-year-old lang na tupa, walang batik, walang ibang kulay, purong puti, at wala siyang kapansanan. So ganun po kahalaga sa Israel ang pagsamba sa pamamagitan ng paghahandog, yung offering. So it is not just a religious practice. No, hindi ito isang relihiyon lamang. Ang paghahandog sa Panginoon ay biro-biro, no, o isang religious exercise para ikaw ay maging religyoso ay maghahandog ka ng ganito, no? Hindi po. Sapagat tinitignan ng Diyos on how we responded in bringing our offering to the Lord, no? Kaya napakahalaga po sa Israel, no, sa bayan ng ating Panginoon, ang paghahandog, yung pag-o-offer o yung pagdadala ng kanilang mga handog sa templo. Kaya po sila talagang pinipili po nila. No, but later on, it was exploited. No? Medyo napasama ang sistemang ito sa Israel because of corruption. No? Dahil po sa masamang intention ng mga naglilingkod sa templo ay nabago yung kanilang pamantayan. Ano? Halimbawa po, ang Israel po, meron po silang the Feast of the Unleavened Bread. No? Meron po silang once a year na lahat po ng mga Hudyo
ay umuwi po sa Jerusalem, the city of Jerusalem, which is the center. Ito po ang sentro po ng Israel. Kaya once a year, umuwi po silang lahat. No, dinadala nila ang kanilang mga handog na mga tupa, hatak-hatak po nila sa kanilang paglalakbay para pagdating doon sa Jerusalem ay kakatayin po yon. Papatayin yung mga tupa, susunugin yung mga bahagi ng mga taba, no, yung mga fats, no, yun ang sinusunog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay masamyong amoy ito sa ating Panginoon. So talagang napakahalaga sa Panginoon, mga kapatid, ang ating paghahandog. Inoobserbahan tayo ng Diyos on how we bring our offering to the Lord. Kaya hindi po basta-basta ang paghahandog sa harapan ng ating Panginoon. Naalala nyo ang ating Panginoong Jesus, He was standing in front of the temple at tinitignan niya yung mga nagdadala ng handog. Naghuhulog ng kanilang handog, ng kanilang offering. Because during the time, nagkaroon ng mga, parang nagkaroon na nag-shift na rin ang mga tao ng panahon yon. Yung iba ay because of wala naman silang ayaw na nilang magdala ng tupa, pera na ang kanilang dala, yun ang kanilang inahandog sa Panginoon. And the Lord Jesus Christ, he is observing, no? Inoobserbahan niya ang mga tao kung paano niya at pinapakita niya sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, tingnan mo ang mga naghahandog. Yung mga mayayaman, ang kanilang inihahandog ay tira lamang ng kanilang talagang kakayahang magbigay sa gawain ng Panginoon. No? Kumbaga, yung sukli na lang. Pumunta siguro muna sa mall, nag-mall muna, kumain, grocery, at ang natira yun ang dinadala doon sa templo. No? Parang ganun ang sistema, inuna muna yung sarili. But then, merong isang babaeng balo na pulubi, meron siyang 2 perasong kusing sa kanyang bulsa at kinuha niya lahat mula sa kanyang bulsa. No, she picked it up from out of her pocket and then drinap niya ito doon sa lagayan ng mga offering. At ang sabi ng Panginoon, siya ang nagbigay ng pinaka-the best. Bakit? Sapagkat binigay niya yung lahat na meron siya. Yung mga may kakayahan, yung mayayaman, sabi nila, yung binigay nila, barya lang yun eh. Tira lang yun ng talagang kanila. Kung anong buhay nila. No? But this one, itong babaeng balo, siguro yun lang ang kanyang natanggap na panlimusan sa maghapon, binigay niya lahat ito sa Panginoon. That's how she loved the Lord. No? Talagang merong pagdi-deny ng pleasure ng sarili. No? Ibig sabihin, sa halip na pangbili niya ng pagkain ito, no, ay ginibap niya in order to bless the Lord. No? Kaya the best talaga itong handog na ito sapagkat ang katumbas nito ay ang kanyang buhay. Nung last Sunday po, ang mensahe ng ating Panginoon is about who is your source. Kanino ka ba kumukuha ng source ng buhay mo? Sino ba ang source ng buhay mo? Yung babaeng balo din na may nag-iisang anak na sila ay mamamatay na, sabi ni Elias sa kanya, unahin mo muna ang lingkod ng Diyos, pakainin mo muna ako, at pagkatapos kumain ka at ang iyong anak at kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Ganon din po. No? Bless siya ng Panginoon. Why? Because inuna niya ang lingkod ng ating Panginoon. Inuna niya ang gawain ng ating Panginoon. So dito po sa Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, ang gusto ko pong i-share in order to continue the understanding. So, kailangan maunawaan nating mabuti na ang paghahandog sa gawain ng Panginoon ay hindi biro. It is something that we need to connect with the Lord through our offering. Kasi po ang ating mga handog, yan po ang nagko-connect sa atin sa Diyos, no? Sa ating para matap natin yung supernatural na provision ng ating Panginoon. Ganito po, isang illustration. Yung bukid po, para mapasayo yung magandang karakter ng lupa. No? Halimbawa po, yung isang magsasaka, binungkal niya yung lupa niya. Pagkatapos siyang binungkal, nilagyan niya ng abono, maganda na yung lupa. Pero wala naman siyang itinanim na binhi.
wala siyang seed na naitanim. Kahit antayin niya ng ilang mahabang panahon ang lupa, walang tutubo po dyan. No? In order to prosper the land, para mamanagana ang lupang yan, kailangan niyang maglagay ng binhi, ng seed, magtatanim siya. Ganun po yon. Napakayaman, napakasagana ng kaharian ng ating Panginoon, pero hindi ma-release sa atin yung kasaganaan ng gawain ng ating Panginoon sapagkat hindi tayo nagtatanim ng seed. Wala tayong buto na itinatanim. Kailangan natin magtanim ng buto. And our offering, our tithes and offering represent as our seeds. Yan po yung mga buto na itinatanim natin sa gawain ng ating Panginoon. Every time we bring our offering or the best offering, tithes and offering sa gawain ng ating Panginoon, diyan po tayo pasasaganain ng ating Panginoon. Tingnan po natin, balikan natin, si Yahweh, ito po ay salita po ng Diyos mga kapatid, hindi ko po ito salita. No? At iniisip po kasi ng iba ay yung pagtuturo daw ng salita ng Panginoon tungkol sa pagbibigay ay gawa-gawa lang ng mga pastor para sila ay hindi po ako excited sa gift na natatanggap ko from mga kapatid na nagpapadala ng seed sa gawain ng Panginoon. Excited po ako sa gagawin ng Diyos sa mga kapatid na nagtatanim sa gawain ng Panginoon because yung harvest is greater than the seed. Saan kayo nakakita na mas marami ang binhi sa kanyang ani? Hindi po ganon. Tandaan po ninyo, harvest is greater than the seed. Kaya lang, para makamit mo yung greater harvest, we have to release the seed. No? Para mapasayo yung great harvest ng buhay mo, kailangan ilalaglag mo yung binhi sa lupa, doon sa ground. Unless the seed touch the ground, no, hindi po magre-react. Wala pong reaction doon sa binhi. Parang ganito po, no, yung 1,000 mo, nandyan lang sa wallet mo for 10 years na hindi mo inalis. After 10 years, tinignan mo yung 1,000 mo, 1,000 pa rin. Hindi pa rin nagbabago. 1,000 bill pa rin po yun. No, wala pong reaction, wala pong changes. The same amount. Baka ang kulay nagbago na, kumupas na. Pero once na itinanim mo sa gawain ng Panginoon, that seed, hindi mo alam kung anong magiging reaksyon ng kaharian ng ating Panginoon at kung ano ang magbabalik sa iyo sa buhay mo. God will transform that seed into something for a greater purpose. No, mas dakila ang kayang gawin ng harvest sa buhay mo kaysa sa seed na ikikep mo yan sa buhay mo. So kaya nga dito po mga kapatid, ang sabi ng Proverbs, no? Sabi ko nga, ito po ay salita ng Panginoon, hindi ko po salita, no? Kaya kung if you have your Bible with you, in the book of Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, no, mali po pala yung aking pagtingin. Minsan pag walang salamin namamali tayo ng tingin, no? Chapter 3 po. At verse 9 and 10, no? Sabi niya, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Tingnan mo pangalawa, sabi niya, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. No? Talagang pinakamainam. The best portion of your harvest is belong to the Lord. No? Talagang yung the best para sa Panginoon yon. Hindi tayo magbibigay sa Panginoon ng tira-tira. Hindi tayo magbibigay sa Panginoon ng bungi, ng may kapintasan. No? Kami po, talaga ni Pastora Mars, ang aming prinsipyo, pag kami nagbigay ng offering, pag nasa church po, gusto namin yung malulutong talaga na bills. Kasi para kay Lord yun eh. Pero mag-o-offering ka, yung pera mo may scotch tape, pinagdugtong-dugtong, tapos halos di na makilala yung mukha ng tao doon sa pera. Luman-luma na, ang lansa-lansa pa. Yun dadalhin mo sa Panginoon. Nakakahiya naman mga kapatid. No? So pag tayo ay nag-offer kay Lord ng ating tithes and offering, we have to bring the best
portion of it, no? Talagang dadalhin mo yung the best. Ibibigay mo sa Panginoon. Pero ngayon, siyempre, online tayo, no? Kung ano ang number na lang ang darating, eh. Pag message sa akin, number na lang dumarating, no? Kung magkano yung pinadalang tithes and offering, no? So, kaya mga kapatid, napakahalaga that we will honor the Lord with our offering, tithes and offering. No? If you have your faith when you are releasing, no? Yan yung mga kapatid, ang bantayan mo yung harvest, wag yung offering. Ganito po yon. Ang mga magsasaka, pag nagtanim po sila, hindi nila binabantayan yung binhi. Ang binabantayan nila yung harvest. May projection na sila. That's why napakahalaga mga kapatid, pag nag-release ka ng offering, no? That's why binibless ko talaga yung mga nagre-release ako ng blessing. Lord, bless the seed and the sower. Napakahalaga po. Kailangan i-bless po natin yung mga nagmamahal talaga sa gawain ng Panginoon by sending their offering, their tithes and offering sa gawain ng Panginoon. Bibigyan mo ng assignment yung offering mo. Parang ganito po. Nagtanim ka ng palay, no? Yung mga magsasaka, meron silang rituals. Meron silang rituals, mga kapatid. Nagdadala sila ng mga handog sa gitna ng palayan, nagkakatay ng manok. Tapos, bubulungan nila yung mga tanim na mag-aani ka ng marami, dodoble ng meron silang tinatawag na rituals. No? Merong assignment ang mga tanim. Sasabihan nila, mag-aani ako ng marami sa iyo. Ganon din yung ating mga offering. Pero hindi ka naman magkakatay pa lang. Hindi ganon. No, Lord, pagpipray mo yung offering mo, tithes and offering, Panginoon, Jesus, no? I am now sowing my tithes and offering sa gawain ng Panginoon through my pastor. No, kung sino yung pastor mo, if you are considering me as one of your pastor and you want to bless the ministry of preaching online through my life as your pastor, no? Lord, I am sending this tithes and offering for the man of God, no, Pastor Dan o Danilo Sampilo. No, Lord, binibigyan ko to ng assignment. No, ang assignment na ibibigay ko sa aking offering this month is for the healing of my family, for the reconciliation of my family. Bibigyan mo ng assignment, no? Para may harvest. Yun na nga, abangan mo yung harvest. Hindi, pag nirelease mo na yung offering mo, kapatid, hindi mo na iisipin yung, kasi yun ang binhi eh. Di ba yung binhi, pag tinanim na sa lupa, hindi mo na iniisip, ano kayo nangyayari doon sa binhi? Hindi na. Ang iniisip mo na, yung parating na tag-ani. Advance ka na. You are projecting what will happen to the coming harvest. Yung season of harvest. Yun ang aabangan mo. Hindi na yung binhi. Wala na yun. Kasi once ang binhi, nirelease mo na, kapatid. Hindi mo na alam kung anong mangyayari doon sa ilalim ng lupa. No, may nangyayari na po doon. Ganon din po sa gawain ng Panginoon. Once na rinirelease natin ang seed sa gawain ng Panginoon, you don't know what will happen in the ground, in the kingdom of God. Talagang may nangyayari po. That's why if you have the seed assignment, binigyan mo ng assignment ang tithes and offering mo, kapatid, no, ay meron po talagang mangyayari. With faith, kailangan manampalataya tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon, no? So, kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay maunawaan natin ang principle ng sowing and reaping. Yung ini-expect mo dapat, when you sow your seed, is the harvest. Because the harvest is greater than the seed. Kagaya nga ng sinabi ko, ulit-ulitin ko po, mga kapatid, hindi pwedeng mas greater ang seed sa harvest. No? Harvest is greater than the seed. But without the seed, there is no greater harvest. Talagang magsisimula ito sa maliit. At ang maliit, yun ang pagpapalain ng Panginoon. Kagaya nga ng babaeng balo, maliit lang. Kagaya nung isang dakot na harina at is gapatak na langis, nung message ng Panginoon nung last Sunday. Na gapatak lang yon. Pero dahil dyan, it touches the ground, it touches the kingdom of God, and the kingdom of God responded because of her faith and obedience.
Sumunod siya sa instruction ng man of God, ng lingkod ng Panginoon, bilines siya, sabi niya, at sapagat ito ang sinabi ng Panginoon, gawin mo muna, sapagat ito ang sinabi ng Panginoon. So, she responded. Tumugon po siya, at nung niluto niya at pinakain niya yung man of God, mga kapatid, nag-response ang kingdom ng Panginoon, nagkaroon ng miracle, yung kanyang langis, yung oil, hindi natuyuan, at ganun din ang lagayan ng harina. That's how the Lord will respond every time we have our faith in Him. Kailangan kay Lord tayo magtiwala. Kaya nga, ang ating tithes and offering, kay Lord natin binibigay. I am just representing the kingdom of God. Nire-represent ko lang as the contact point of God's miracle in your life. Kaya nga excited ako sa miracle na tatanggapin mo sa buhay mo every time you sow a seed in the kingdom of God. May gagawin po talaga ang Panginoon. Danas ko na eh. I had a lot of experience when every time I sow a seed, no, talagang nagre-respond ang Panginoon. May gagawin talaga ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Kailangan unahin mo lang siya. Gawin mo lang kung ano ang kalooban ng Diyos, sundin mo lang, no, ang nais ng Panginoon at may mangyayari sa iyong buhay. No, ulitin ko po mga kapatid, sabi niya, no, pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Tingnan mo mga kapatid ang response, ano? Tingnan mo po. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Grabe po, no? Pagka tayo po ay tapat sa Panginoon at inuuna natin ang Diyos sa buhay natin to give Him the best portion ng ating seed, tithes and offering sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, kamalig mo ay hindi na mauubusan. Talagang mag-overflow yung provision ng ating Panginoon. Kaya nga dapat alam mo kung anong i-release mo. Kung yan talaga ay seed, kagaya nga, sabi ko nga po mga kapatid, hindi awa ang kailangan ng Panginoon sa atin. Ang kailangan ng Diyos ay yung ating commitment. No, hindi po kailangan ni Lord ang awa. No, hindi natin siya kaaawaan. Eh bakit po? Siya na ang may-ari ng lahat ng bagay. Ba't pa natin ang kinaaawaan lang yung pulubi, yung walang-wala. Doon tayo naawa yung may malubhang karamdaman, naawa tayo sa kanila. Nakikita natin, no? Yung mga nasa depressed area ng mga tao, naninirahan, talagang medyo napakabigat ng kanilang situation. Yun, doon tayo naawa, pero ang Panginoon hindi eh. Ang kailangan ng Diyos yung pagmamahal natin. Yung obedience natin kay Lord. Giving our tithes and offering is responding to the call of God. Ito'y pagtawag ng Diyos sa atin para ibigay yung para sa Kanya. It is God's portion, hindi po sa atin yun, no? Bakit ko po ito sinishare? Bakit ko po ito tinuturo? Sapagat gusto ko pong i-bless kayo ng Panginoon. Yung in-expect mong miracle sa buhay mo, gusto ko mangyari sa buhay mo yan. No, you will receive healing, you will receive promotion, you will receive increase sa buhay mo, you will receive reconciliation sa family, you will receive salvation for the whole family. No, I declare that your family will receive a spiritual revival, no? Breakthrough, spiritual breakthrough in the family, no? Pag every time you give your offering, bigyan mo ng assignment. Ipag-pray mo, kausapin mo yung offering mo. I am giving you, before I will send it to my pastor para sa gawain ng Panginoon, I am giving you an assignment. Now, bigyan mo ng assignment kung ano yung gusto mong mangyari, ay mangyayari because of your faith. Kasi yung ipinadala mo yung seed, it will touches the ground and the ground will respond. Babalik sa iyo kung ano yung itinanim mo. With faith, no, in the Lord, dahil may pananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin mga kapatid. Sa Matthew chapter 6, kanina binasa ko, sabi niya, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip impokin ninyo
ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Napakaliwanag po that releasing our seed offering or seed tithes and offering sa gawain ng Panginoon, you are storing, no? Nag-iimpok ka ng iyong kayamanan sa kaharian ng ating Panginoon. Doon ka nagtatanim. No? At nakikita iyon ng Panginoon. Walang ligtas kay Lord John. Kitang-kita ng Panginoon yung attitude natin, behavior natin, respond with faith in the Lord. Every time we send our seed, tithes, and offering sa gawain ng ating Panginoon. Pag ginawa mo yan ng may pananampalataya sa Panginoon, babalik sa iyo yung harvest. Greater harvest will come to your life and to your family. Amen. So kaya mga kapatid, napakahalaga po, no? Kagaya nga ng sinabi ko, meron po kaming experience ganyan na mag-asawa po sa ministry po mga kapatid, no? May mga miyembro po sa church, no? Matagal ng panahon na talagang pinersonal kami dahil ayaw namin sundin yung gusto niya. No? At sabi niya, hindi na ako tutulong sa church. Hindi ko ibibigay yung tithes dyan. Sa iba ako magbibigay. Sabi ko, sino tatakutin mo? Si Lord ang magpo-provide ng aming pangangailangan. No? At prinob ng Diyos, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang biyaya ay sagana po. Hindi po natin pwedeng kalabanin ng Panginoon. No? By, di ba, yung pepersonalin mo yung mga lingkod ng Diyos, mahirap po yun, mga kapatid. Justice will serve, no, sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi lang po ako ang tinutukoy ko, kundi lahat ng mga lingkod ng Panginoon, lahat po ng mga pastor. Kung sino yung, kung ikaw ay miyembro ng isang church, mahalin mo yung pastor mo. Suportahan mo, ipag-pray mo, and give the best, no, for the glory of God, para tulungan, para suportahan, no, ang iyong pastor, ang lingkod ng Panginoon. Sapagkat sila'y tinawag ng Diyos. No, hindi po kami, ang mga pastor po, hindi namin pinili. Kami ang pinili ng Panginoon. No? Tinawag kami ng Diyos for this ministry of preaching the gospel po. Si Lord po ang tumawag po sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng kalabanin ang Lord. Kasi pag kinalaban mo yung pastor, ang Diyos ang kinakalaban mo, hindi ang pastor. No? At lalo na kung talagang tinawag talaga siya. Kasi may mga pastor naman talagang hindi naman ko ilan lang, no, na nagpapanggap lang na pastor para siguro na-excite lang sila. Hindi rin natin sila masisisi, hindi natin sila ginajudge, no? Maaring merong point ng buhay nila na excite silang maging pastor. Sa nakita nila, baka yung pastor talaga nila, nakita nilang magaling at nakapag-perform ng mga miracle. Sabi nila, gusto kong gayahin yon. Parang yung nakakita kay Peter, no? Sabi niya, magaling yun nakapagpalayas ng mga masamang espiritu. Gusto ko rin yon. So, nag-preach din siya at ginamit ang pangalan ni Jesus, no? Si Paul po yata yun, no? At ang sabi ng masamang espiritu, si Pablo kilala ko at si Jesus, pero ikaw, sino ka ba? No? So meron pong mga tao talagang tinawag ang Panginoon para maggamitin ng Diyos sa paghahayag, pagpapalaganap ng kanyang mga salita. So we have to bless yung mga lingkod ng Panginoon. No? Tulungan na, mahalin natin sila, panalangin natin, at yung portion ng Panginoon, they represent the Lord. They represent the kingdom of God. That's why if we want to be blessed, no? I-bless natin ang gawain ng ating Panginoon. So mga kapatid, at yan po ang salita ng Diyos. Napaka-powerful po ng kayang gawin ng ating na transformation sa buhay natin ng ating mga seed, tithes, offering. Grabe po yun. Very powerful po ang tithes and offering. That it will create transformation sa buhay natin. It will create miracle. It will create signs and wonders in our life. 'Di ba? Ang dami pong illustration sa Biblia po. Ang dami pong mga totoong pangyayari sa banal na kasulatan because of the offering or because of their offering, talagang nag-create ito ng miracle sa buhay nila.
nag-create ng transformation. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos because of their obedience, no, sa utos ng ating Panginoon na ibigay yung the best na offering for the Lord. At yung mga hindi naman nag-respond, grabe din ang kanilang naranasan. No, mayroon ding punishment. The more na wini-withhold natin yung portion ng Panginoon, the more na magiging talagang napakabigat ng direksyon ng ating buhay, mga kapatid. So no, we need to observe, we need to study and read the Bible. So kailangan nating paglaanan ng panahong unawain sa tulong ng ating Panginoon sa Banal na Espiritu ang kanyang mga salita. So, purihin po ang Diyos po ang magpala po sa atin ngayong gabi. Ang Diyos po ang patuloy na magbuhos ng masaganang biyaya, kagalingan, kalakasan sa mga pamilyang tapat na nagmamahal at naglilingkod sa gawain ng ating Panginoon. The Lord will extend His hands to you right now in the name of Jesus, sa family mo, sa buhay mo, sa finances mo, sa family relationship. Every aspect ng buhay natin ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. If we are faithfully, no, na sinusunod natin ang kalooban at nais ng Diyos sa ating buhay. So ngayong gabi po ay magre-release po ako ng panalangin, prayer for healing, no? Kapatid, kung ikaw ay nakikinig, nakikita mo ako, kung saang parte ng katawan mo na may karamdaman, hawakan mo and I will pray. I will release a prayer of healing right now. Kung ang mahal mo sa buhay may karamdaman, hawakan mo siya kung saang parte ng katawan niya ang may karamdaman. Kung ang mahal mo sa buhay ay na-paralyze because of something like a stroke or maybe half body ay dead po, mayroong mga ganun na stroke, kalahati ng katawan ay talagang, ay na-paralyze, no? Yung parte ng katawan na na-paralyze, hawakan mo po. No? At I will pray po and I will release the word of God for healing that person. O anong bahagi ng katawan mo? Puso mo, hawakan mo. No? Just touch that part of the body. Kidney, liver, hawakan mo kung saan natatapat dyan, ay hawakan mo and believe na manampalataya ka sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang dakilang doktor ng buhay po natin. He will touch your physical body. No? Aalisin ng Diyos ang anumang karamdaman sa katawan natin at magamit tayo sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwalhatian, no? Sa ng dakila niyang pangalan. No? Kasi dapat pag gumaling tayo, i-glorify natin si Lord. I-share natin, popost natin sa Facebook, no? At para makita nila na ang Diyos natin ay buhay, no? Si Jesus lamang ang dakilang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng karamdaman. Pinanggagalingan ng lahat ng kagalingan ng lahat ng karamdaman, no? I should say. So kaya mga kapatid, hawakan mo kung saan parte ng katawan. Sabi ng doktor, meron kang sakit sa ganito, hawakan mo. Kung ang doktor nag-declare ng sakit, yung doktor na binabanggit ko ngayong gabi, yun naman ang mag-aalis ng sakit na yan sa iyong katawan. Amen? Just believe the Lord Jesus Christ will bring you into a new dimension of healing your physical body. No? He will turn that sickness into a testimony of healing. No? Gamitin ka ng Diyos. At ang buhay mo ay maging patotoo at ang pamilya mo. No? Hawakan mo po. Yung mahal mo sa buhay, may sakit, hawakan mo siya. Ipatong mo ang, kung maririnig niya ako, mas maganda, much better. Sumabay sa kanyang pananalangin, makikinig po siya. No? At kung hindi pa siya tumanggap sa Panginoon, it's better for that family member, iled mo siya sa pagtanggap sa Panginoon, no, ng kaligtasan. Mapakinggan niya, no, ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. So we will pray po. We will pray together. Muli, mga kapatid, hawakan mo kung ikaw ang may sakit, hawakan mo yung part ng katawan mong may karamdaman. Kung ang mahal mo sa buhay, hawakan mo siya, patungan mo siya ng kamay. No? Yung mga wala pang anak na mga mag-asawa,
patungan mo ang, kung ikaw ay lalaki, no, i-touch mo yung womb ng iyong asawa, no, and just believe in the Lord, no. Panghawakan mo. Kasi walang imposible sa Panginoon. You know, barrenness, yung pagkabaog, hindi po yan sa Panginoon. No, gawa po ng kaaway. So kung may part ng body mo na deformed, no, na hindi nagpa-function ng maayos, the Lord will restore that part of your body in your life, no? So, kung saan po, kung ano ang dinidesire ng iyong puso, no, kung dinidesire mo talaga, manampalataya ka sa Panginoon, magtiwala. May kayang gawin ang Diyos sa buhay mo na hindi kayang gawin ng science, na hindi kayang gawin ng tao. It is only the power of God in your life can create a miracle, no, sa buhay mo. Gagamitin ka ng Panginoon, no? So I declare a miracle baby, I declare a miracle healing, I declare a miracle financial breakthrough, a miracle money, a miracle promotion, a miracle job, a miracle business sa family mo. Dalhin ka ng Panginoon at bigyan ka ng wisdom para sa mga bagay na ito at maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Okay po mga kapatid, let us pray together po. Manampalataya po tayo sa Panginoon. I will just stretch my hands. No, I am just I have faith that I am, no, si Lord tinatouch po yung mga bahagi ng katawan na may karamdaman. I believe that the hands of the Lord is now stretching right now. Inuunat na ng Panginoon ang kanyang mga kamay. Hinahawakan ang mahal mo sa buhay right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Inuunat ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang kamay sa iyo. Inuunat ng makapangyarihang Diyos Ama ang kanyang makapangyarihang kamay. And right now, in the name of Jesus, I am declaring and I declare and decree that the healing of the Lord Jesus Christ ay nakarating sa iyo in the name of Jesus. Lord, I pray in the name of Jesus that every form of sickness and disease, I rebuke it in the name of Jesus from any physical body right now. Lahat po, Panginoon, ng katawan na may karamdaman na nakikinig at napakinggan niya ang salitang ito, I declare right now in the name of Jesus, your healing touch in that physical body. Yung paralyzed body, Lord, will be restored in the name of Jesus, Lord. Maalis po ang pagka-paralyze, yung mga ugat, mga nerves, mga muscles, Panginoon, mga kasukasuan, mga bahagi ng katawan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Mula ulo hanggang paa, yung bahaging yan na na-paralyze, I declare restoration in the name of Jesus, Lord. Be healed right now in the name of Jesus. Lahat po, Panginoon, ng mga ugat na bumabara, ang flow ng dugo, Panginoon, in the name of Jesus, be open right now. In the name of Jesus, mabuksan, Panginoon, yung mga ugat na yan, Panginoon, at ma-restore, Panginoon, ang kanyang physical na pangangatawan, Panginoon, ma-receive niya ang kagalingan, and there will be restoration. I command you to respond right now in the name of Jesus. Ikaw paralyzed na katawan, ikaw ay bumabalik sa dati in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ikaw ay babangon, ikaw ay tatayo, ikaw ay babalik sa normal in the name of Jesus. Panginoon, dinadalangin ko rin, Panginoon, maging ang may karamdaman, mayroong I sense the spirit of cancer in the name of Jesus. Lord, I rebuke that name, cancer, in the name of Jesus, be removed from us. Panginoon, kung may mga mahal sa buhay na nakikinig ngayon, kapatid, sa pananampalataya, I rebuke that sickness in the name of Jesus. Kung ang doktor na pinuntahan mo ay nagsabi sa iyo, may cancer ka, may sakit ka, ang doktor na binabanggit ko ngayong gabi ay nagsasabing, kaya kanyang pagalingin. Just believe in the name of Jesus. Be healed right now. Lord, I rebuke that cancer cell sa kanyang katawan. Pinapatay ko yung mga cancer cell na yan, Panginoon, in the name of Jesus, and be removed from that body right now. And I declare healing right now, and I declare that your kingdom come and your will be done in that family, Lord. In the name of Jesus, be healed. Receive the healing touch from the Lord. Panginoon, I declare healing right now. Doon sa may mga lagnat, sipon, ubo, in the name of Jesus, I declare healing right now to your physical body in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Receive it right now. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang kagalingan ay tanggapin mo.
at ang kalakasan ay bumalik sa iyo, dumating sa buhay mo in the name of Jesus. Lord, I declare, Panginoon, physically, Lord, in the name of Jesus, doon sa mga wala pang baby, Lord, I declare a miracle baby in the name of Jesus sa mga mag-asawang hindi pa nila natanggap ang kanilang anak, Panginoon. Lord, hindi mo kami dinisign na ang isang mag-asawa ay hindi makapag-produce ng anak. Your designs for us, Panginoon, is mag-produce kami ng aming next generation. Lord, in the name of Jesus, I declare every couples, Panginoon, sino man pang ikaw nakakaalam, ikaw nakakakita, Panginoon. And I declare right now, in the name of Jesus, kapatid, manampalataya ka sa Panginoon, manampalataya ka, I speak to you right now, maniwala ka sa Panginoon, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Lord, I declare right now that womb be open in the name of Jesus and is ready to receive the seeds of life and will create a new baby in that womb right now in the name of Jesus. I touch you right now in the name of Jesus. The hands of the Lord is now stretching. Inuunat ng Diyos ang kanyang kamay sa iyo in the name of Jesus and receive that miracle baby for you and for your family, for your next generation family ay dadalhin ng Panginoon ang isang bagong pamilya, isang bagong buhay sa buhay ninyong mag-asawa in the name of Jesus. Receive it right now in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, hallelujah. Lord, I pray for miracle money, Panginoon, doon sa mga nangangailangan ng Diyos right now in the name of Jesus. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Yung mga estudyante, Lord, nag-aaral online, Lord, in the name of Jesus, give them wisdom and strength, Lord. Magkaroon ng magandang connection ng mga bata, Lord. Internet connection, Panginoon, yung pangangailangan po ng iyong mga anak, ikaw ang tutugon sa kanilang mga pangangailangan, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, today. We worship you, Lord. Lahat po ng mga nag-send ng kanilang seed offering, tithes offering, this month, Lord, of September, Panginoon, I declare, hallelujah, Lord, hundredfolds of blessing of harvest, Lord, sa mga kamay na nagtanim ng mga binhi sa iyong gawain in the name of Jesus. Ibalik mo sa Kanya, Panginoon, sa kanila, Lord, ang siksik, liglig, at umaapaw ng mga pagpapala sa iyong mga anak, O Diyos. Bawat tahanan na nagtatanim sa iyong gawain na hindi mo pagkukulangin, bawat tahanan, Lord, na may pananampalataya sa iyo, that you will continue to provide every needs of every family, Lord. I declare the healing, Lord, sa mga anak mong ito. They will receive miracle to you, Lord, in the name of Jesus. Lord, I declare healing right now, Lord, sa mga kapatid. I sense, Panginoon, meron pong mga na problema ng mga nerves, muscles, Panginoon, nanginginig na katawan. Lord, I speak healing right now in that physical body to be healed right now in the name of Jesus. Yung mga nagkakaproblema sa memory, loss of memory, Lord, I declare restoration of memories in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Hindi po dahilan ang pagkaroon ng edad, Lord, ay magiging malimutin kami, Panginoon. But Lord, I declare we will have a clear mind, restored memories in the name of Jesus, Lord. Hindi po yung mga bad memories, but yung mga great memories ng buhay namin, Lord. Kung paano mo binago at pinagpala ang buhay namin, Lord. Yun po ang maalala namin, ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa buhay po namin, O Diyos. Hindi po yung mga memorya ng ginawa ng kaaway, distraction ng kaaway sa buhay namin, Lord. But yung katapatan mo, yung kabutihan mo, Lord, ay maalala namin, ma-restore yung mga memorya ng yung pag-ibig, ng yung biyaya, ng yung kapangyarihan. Maalala namin yung mga miracle na natanggap namin noon, na nalimutan namin, Lord, that will remind that our faith be restored to you in the name of Jesus Christ, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Mahal mo kami. Yakapin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, we pray for the restoration of relationship, do sa mga broken relationship, Lord, family, relatives, neighbors, Panginoon, mga magkakaibigan, classmates, nasira ng kaaway, Panginoon, yung mga relationship, Lord, I declare restoration of relationship in the name of Jesus. Yung mga wala pang work, Panginoon, I declare, Panginoon, a miracle work, Panginoon, promotion sa trabaho, Panginoon, ay tanggapin ng iyong mga anak in the name of Jesus. Lord, salamat po. Lord, I pray specifically sa Velasco family, Lord, for this time of mourning, Panginoon. Yung pagdadalamhati, Lord, I pray for healing. I pray for strength, Lord.
sa buhay po ng pamilya ng Velasco sa pagkawala po ng aming minamahal na kapatid, ang Pastor Chito Velasco, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Tapat ka po, Panginoon. Dakila ka, ikaw ay makapangyarihan, walang bagay na hindi mo kayang gawin, Lord, sapagat sa iyo ang lahat ay posible, Panginoon. Yung mga bagay na hindi namin kayang isipin, Lord, sa iyo ay hindi pa namin iniisip, hindi pa namin abot ng aming pag-iisip, ay naisip mo na kaya mong gawin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka sa kabutihan mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. And I release blessing to every family that represent tonight, bawat kabataan, mga magulang na nakasama ko ngayong gabi sa pananalangin, Lord. Ibalik mo sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw ng mga pagpapala. Lord, nanalangin din po namin ang situation ng aming bansa dahil po sa COVID-19, Lord. We declare freedom, Lord, from this bondage of sickness, Lord. Itong virus na ito ay winawasak namin ito, Lord. In the name of Jesus, mawawala na po itong COVID-19, Lord, sa aming bansa. Babalik na po sa normal ang lahat. Pero yung aming spirituality, Lord, ay may restoration, may renewal of our relationship to you. We will grow better and greater, Panginoon, sa aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Mas lalo pa ka namin mamahalin kahit wala na po ang COVID-19, Lord. Gagamitin mo kami. We will have a testimony of transformation during the pandemic, Panginoon. Marami kang binago sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bansa, pagpalain mo ang aming mahal na presidente, Lord, lahat po ng mga nanunungkulan sa aming bayan, Panginoon. Lord, kung merong corruption na nangyayari, Panginoon, Lord, I rebuke it, Lord, in the name of Jesus. I-expose mo pa po, Panginoon, ang lahat ng uri ng corruption sa aming bansa. Lord, magkaroon ng righteous government, magkaroon ng malinis, maayos, masaganang bansang Pilipinas po ang aming maranasan. Thank you, Jesus. We are looking forward, Lord, for a greater manifestation of your anointing and blessing, Lord, to every family that represent tonight, Panginoon. Ikaw po magpala sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ka at dakilain ka ngayong gabi, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal po sa buhay ng bawat isa sa amin. And we give you glory, Lord, and we give you praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Narito mga kapatid, ang benediction ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoon sa Kristo, at ang pakikipagpisa ng Banal na Espiritu ay tanggapin natin ngayon at magpakailanman at sa muli nating pakikita. Sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, tayo pong lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nag-join ngayong gabi. No, I declare na receive mo yung miracle ng buhay mo, ng pamilya mo. No, I declare na mayroong bagong there is a new beginning na ikaw ay lalakaran sa buhay mo sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. So, see you po on Sunday. Magkita-kita po tayo sa linggo, alas 7:30 ng gabi. No, the same time, no, but the same face pa rin, no, and the same place in the presence of the Lord. No, tayo po ay sama-samang purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. In order to change the world, let us continue to share the Word of God. Amen. Yung mga hindi pa nag-subscribe po sa ating YouTube channel, search lang po, Dan Sampilo. Andun po lahat ang mga messages. Dina-download ko po doon, pinopost ko po doon, naka-public. You can grab the videos, the messages, and share it to your friends para marami po ang makarinig, makatanggap, no, makakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Good night po sa inyong lahat.